oxygen? Marami, no? Katulad ng ano yung mga metabolites na ni-discuss na natin? Katulad ni sodium, ni potassium, ano pa? Calcium, no? Lahat yun. Yung mga vitamins, yung retinol, yung cholecalciferol, lahat yon sa dugo sumasama, no? So that is yun yung unang function. And please take note, hindi lang metabolic nutrients, no? We also collect what we call the metabolic wastes. What are we talking about when we talk about metabolic wastes? The first one is definitely carbon dioxide, no? Majority of the wastes that produce inside the body is carbon dioxide. And aside from that, there are metabolic waste such as that we give creatinine phosphate. Can you still recall what is the function of the creatinine phosphate? Okay, so this is the byproduct of muscle repair. Now, so the creatine phosphate will be collected by the blood and it will be filtered by the kidney for release. Naintindihan ako. So, yun ang unang function. Taga-kolekta at saka taga-deliver ng nutrients at waste. Oh, another one, aside from, how do you call this one? Delivery of nutrients and waste. What do you think? Can you give me another one? Ian? Oh. Alin dyan? Can you give me the one? Para kayo naman na mag-explain. Tatapos ng semester, ako pa din ang papaliwanag. Oh, nadaanan na natin to before. Oh. Can you give me one, aside from delivery of nutrients? Oh, the one that we have already performed. I think you are already... Okay, the blood pressure. Oh, what is blood pressure, students? When you hear the word blood pressure, flow of blood ba? The pressure of blood. Louder mo? Transport? No. Yun ay sa metabolic waste. Pag sinabing blood pressure, pag pinakuha mo ba kayo ng blood pressure, does it mean kinukuha natin yung nutrients? No. What is the purpose of blood pressure? Transport? No. Tapos na nga tayo na magkaiba ang blood pressure. Tsaka sa transport. No? Ano sa tingin nyo? Oh, who is the one that produces blood pressure? Of course, definitely, it is the heart. So when the heart pumps, pag tumitibok ang puso, what happens to the blood? It flows, no? And what happens when the blood flows? No, it creates what we call the blood pressure. No, so the flow of the blood is in a singular manner. Pakitandaan na ang dugo dumadaloy ng singular manner. Ano ibig sabihin sa ito? Ibig sabihin, for every blood vessel, isa lang ang direction ng dugo. No? Or what do we call again? The blood vessel that carries blood away from the heart. So those are your arteries. No? What do you call the smaller version of artery? Arterioles. No? O how about what do you call the blood vessel that carry blood towards the heart? The veins. What do you call the smaller version of veins? Venules. No? O what is the difference between arteries and arterioles aside from size? Ano pinagkaiba? Circuit ko yung isa mataba ko. Veins tapos. Veins tapos. Please take note that the blood pressure can only be collected at the artery. The arterioles, they do not possess blood vessels. Let me give you an example. You go to your hand. Nakikita nyo may mga blood vessels dyan na kulay pula. No? Yung mga mapuputi, makikita nyo agad yan. Pag tinindot nyo yan, wala kayong mararamdamang pressure because that is the defining characteristic between artery and arteriole. Now, how about the difference between a venule and a vein? How do you differentiate the two? Ano daw ang pinagkaiba ng veins at venule? Size? Aside from size, the correct answer is, pakitandaan ha, there is no difference between veins and venules. No? Oh,
Yes, aside from the size, no? You cannot differentiate the two, okay? Next, how do you describe a capillary? Diba, sabi natin, yung blood vessel, ito yung heart, pagpapunta daw sa, let's say for example, this is kidney, this is artery. From kidney going to heart, this is the vein. In terms of blood vessel, we also have the capillary. Nasaan ang capillary? Sa gitna. Okay, what is the function of the capillary? Okay, please take note that the capillary is located inside the organs, no? They are the bridge between artery and veins. So once the artery has delivered the nutrients and has to return back to the heart, they will transfer using the capillaries of the body. Naiintindihan ako kung ano yung capillaries? Okay, naiintindihan ako doon. So, in terms of our body, naiintindihan na ako. Yun yung, tapos na ba ako dito? The next one is the body temperature. Na-discuss ko na sa inyo ito, di ba? What is the normal body temperature of humans? 37.1 degrees Celsius. No? Pero what is the organ that dictates why is it the humans have 37.1 degrees Celsius? The Heart. not just the heart, the chambers of the heart. Naalala ba yun? So kapag mas maraming chambers ang puso ng isang animal, do you expect them to be a warm-blooded or a cold-blooded? Warm-blooded. Or what do we call the warm-blooded animals? The homeothermic. If the animal has lesser number of heart chambers, they will become cold-blooded or poikilothermic. Quite happy na alala natin yan. Okay? So, dito na tayo. Okay na tayo. Malino na pala tayo dyan. Let's move on. No? We have three covering of the blood vessel. Can you give me the outermost layer? The tunica adventitia. What is the function of tunica adventitia, students? Yes, so when your blood vessel gets folded, pag pinindot nyo siya, it will return to its original shape because of the tunica adventitia. How about the second one, the tunica media? What is the function of tunica media? The tunica media, if you're going to compare that now with an artery and a vein, nakikita nyo yung artery mas makapal ang tunica media, yung kulay magenta. No? That is the tunica media. And the other one, manipis. No? The tunica media is thin. No? What is the function of the tunica media? Remember, the tunica media is responsible for narrowing and widening of the whole of the blood vessel. What do you call that here? Vasodilation and vasoconstriction. Which among the two is considered as a sympathetic response? Vasoconstriction. But para sympathetic, definitely vasodilation. Okay? So let's move on to the veins. No? Let's talk about the tunica intima. What is the function of the tunica intima? So the passing through of nutrients, no? But for veins, we have a modification on the tunica intima, no? What do we call the structure that is formed inside the tunica intima? The valves, no? Students, at this point, please make use of what we call, we already call this not just a valve, no? We call them as semilunar valves, no? Semilunar valves. Sir, why do we call this a semilunar? Because they look like crescent shape, no? Crescent shape like a moon, no? So yung moon, ganito yung tsura na pag-crescent. So the semilunar valve is showing like a moon-like structure. That is why we call them a semilunar. Okay, I think I have already discussed this with you. What do you call the sounds of the heart? That is correct. What is the loudest or the first form of sound? Systolic. What is the normal value for systolic? 100 na. 110. We are going to change that. Hindi na 120 ha. 110 lang. No? 110. So bakit 110 lang? Kasi in Philippines, students, no, madalas kasi we have a high carbohydrate consumption. Kaya madalas
kapag kumain tayo ng kanin, nag-shoot up yung blood pressure. So kung 120 ang normal, automatic pag kumain ng kanin, high blood ka na. So hindi na natin yung ginagawa. So we adjust it to 110 so that when we eat rice, it will not automatically be diagnosed as hypertension. Okay? What is the last cork of sound? That is your diastole. No? Tandaan nyo ha, pag diastole, yun yung sound. Pag diastolic pressure, number ang hinihingi. Okay? What is the normal value of the diastole? 70. 70 millimeters mercury. Huwag kakalimutan ha. Yun ha. Okay. Please take note. Okay. Ay, hindi kayo mag-over. Dito na tayo sa stethoscope, no? So we have, alam niyo na yan, no? The earpiece, no? Yan na isa lang. Hindi na natin i-discuss sa lecture. Let's move on. Ito, na-discuss ko na din sa inyo. No? Ilang buwan bago kayo mag-diagnose ng hyper at hyper? 6 months. Okay na tayo. Okay. Dito na tayo sa blood. Okay. For the blood, no? Please take note that the blood is the only fluid tissue of the body. When we talk about tissue, what do we mean by tissue? Tissue, yun po yung kamunas ng lupa. These are the group of cells. Yes. Pero may isa pa, aside from similar function. Siyempre, di ba? So may dalawa tayong requirements for tissue. Again, the tissue are group of cells that perform a unique function in the human body. Ibig sabihin, pare-parehas ang function nila, pero unique yon. So pag nakakita kayo ng muscular tissue, they are clustered together and they perform same task, but they will be very different from, let's say, adipose tissue. Magkaiba ang trabaho ng muscular tissue at saka adipose tissue because they perform a unique task on the human body. Maintindihan? And the only fluid tissue in the body is what we call blood. Ano ibig sabihin ng fluid? They exist in the, what state of matter? Liquid. No? Okay. So, please take note. No? So, this is what we call a hematocrit tube. No? The hematocrit tube is a laboratory apparatus. Nakakita na kayo dito, no? Hindi pa kayo nakakita. So, bago kayo, sino sa inyo nakapag-donate na ng dugo? Wala pa ba? Ayan. Diba, bago kayo i-donate ng dugo, ang gagawin sa inyo, tutusukan yung dulo ng daliri ninyo. I don't know if you can still record that one. Tapos, ang gagawin nila, ito yung glass na ididikit dun sa dulo ng daliri niya. Pipisilin yung daliri para higupin ito yung blood. No? So, before they, kaya tayo may hematocrit tube is that so that we can ensure that the blood that will be collected from a person is safe before we collect huge amounts. No? So kumukuha muna tayo ng maliit na sample. Ano sa tingin niyo yung mga sakit na pwede makuha sa blood? Kaya kailangan i-testing muna natin siya. HIV. Definitely you have the HIV. No? Hepatitis is also in blood. No? And we also have the parasites. What type of parasites exist in blood? Dapat alam niyo yun. Parasites in blood. Di ba may micropara kayo ngayon? Oh. You have the trypanosoma. No, tatandaan nyo. Trypanosoma cruzi at Trypanosoma gambiense. No? Yung mga yun, okay na hindi na natin submit kasi pang micro yun. Pero tatandaan nyo, pag may nakita kayong mga uod sa dugo, yun ay Trypanosoma. No? Nakikita lang dyan. No? So what we are going to do with the blood, no, is that pag nasigurado na natin na safe ito, na tinignan na sa microscope, walang nakikitang parasite at microorganism, we can now proceed in the collection of blood. Please take note, ang kinokollect lang sa isang tao, dapat 250 hanggang 350 ml. No? Yun yung maximum. No? Hindi pwedeng... Sir, mga ilang bags po yun? Isa. Mga ilan? Hindi, teka, magdo-donate ka, nakailang bag? Dalawa. Pero dapat isa lang. Kasi, ang problema kasi ano, Kaya pala
Manila. Bakit ka sino nag-advise sa'yo na mag-donate ka Ay, ng hindi dalawa? kapag nag-donation threads po kasi sa, ano po, sa NTTI po. Yung iba po sa mga like, sa sundalo po, dala-dalawa po sila, ganyan yung kabila. Pero hindi dapat tatandaan kasi it will lead to, tag dito, hypotension. No? Pag nag-lead ng hypotension, anong mangyayari? There can be a risk na hindi makarating ang dugo sa brain. And that will lead, kapag nawala ng nutrients sa brain, what will happen? Ano tawag na? Sa brain dead. Alam ka kami sa brain dead ka pa din. Oh. Ano tawag? Comatose, di ba? Brain dead, comatose. Hindi natin pinapayaman yun, no? Pero in rare cases pwede yun, no? Lalo na kapag ka, tag dito, yung well-being naman ng donor ay maganda naman, okay lang, no? Siyempre kailangan may physician na nandun, hindi pwedeng wala kasi kung halimbawa, naubusan ka na, namumutla ka na, o anong tawag natin doon? Anong titignan ninyo kung naubusan na ng dugo yung isang tao? Oh, what is the condition of the skin? Pallor. Pag nagpapalor ka na, hindi ka na pwedeng kunan na dugo. No, titignan. Ano ang titignan ninyo students kapag naubusan na ng dugo? Yung lips, yun ang madali. Kasi red yung lips, no? Yun ang mabilis, makikita ninyo. At saka yung conjunctiva, no? Alam mo ba ang conjunctiva? Yung conjunctiva, yun yung tissue sa ilalim ng balat ng mata. So, pag pale na yun, no, ibig sabihin, tag dito, kulang na sa dugo, no? Sir, ano yung sinasabi na mababa na yun? Yun nga, isa pa yun, no? Pwede kasi pag sinabing mababa na ang dugo, pwede mababa na ang blood pressure, mababa ang number ng red blood cell, mababa na ang count ng platelet. Hindi pwedeng yun ang ginagamit na mababa. Kaya nga, part of our lesson is for you to learn how to interpret blood. So that alam nyo kung paano magdesisyon sa mga cases relating to blood. Again, blood is one of the most important tissue of the body kasi nga lahat ng nutrients doon dumadaan. So kapag hindi kayo kabisado, pwedeng pag naubos ang dugo at nakikita nyo wala na pa ng red blood cells. So mangyayari ba kayo kamatayo na ang pasyente natin? Okay? 250 to 350 ml. ml lahat. ml, ibig sabihin halos parang ano yun. Hindi pa makakapuno ng isang bote ng siro na maliit. Alam, yan. 500 yan eh, di ba? Halos half. Konti lang. Konti lang. Pero 350. Pero may mga times na 500. Lalo na kapag halimbawa, hindi naman nag-donate yung pasyente for long periods of time, no? Pero please take note students, when you donate, tatandaan nyo, mahalaga ang 120 sa atin. Kasi lahat nga ng standard sa physiology, 120. Ganun din sa dugo. If you want to donate blood, please take note that you have to accomplish 120 days first before your next donation of blood. Ilang buwan yun pag 120 days? 4 months. 4 months, yes. 4 months. Ano yun? Oo, definitely. Oo nga. Oh. Sir, may mga cases na kami na sobra na po, tapos binalik na din ito. Hindi. Ang tawag dito, kaya nga sabi ko sa inyo, may hematocrit tube muna. No? Kasi hindi tayo pwedeng magbutas kagad sa pasyente. No? Kaya hindi na tayo umabot na magtuturo kung paano mag-inject. No? Yun ay, may pharma pa naman kayo, si pharma na bahala sa inyo. Kasi okay, ganito. Ang dami. Isulat na natin. Ilista nyo na. Criteria for blood donation. Tatandaan nyo, dapat lalagpas ng 50 kilograms ang pasyente. Kilograms ang hindi pounds. No? Kasi kapag ka mababa sa 50 kilograms, madalas konti lang din yung dugo. Please take note that the amount of blood in one person is 4.5 liters at 50 kilograms. Pag bumaba ka ng 50 kilograms, bumababa din yung amount ng
blood. No? Kaya hindi pwede kukuha kapag less than 50 kilograms. Naiintindihan? Kasi yung value na ito, na ipapakita ko sa inyo na nasa PowerPoint, itong value na ito ay kinuha at 50 kilograms na person. So ito yung sinusunod nating standard whenever we collect blood. Naiintindihan ako. The next one is, of Never course, ever hindi pala ako pwedeng makakapag-blood. pregnant. O bakit bawal po na 45. pregnant? Yes. Kasi nga, again, ang babaeng buntis, as I think I have already mentioned to you that one, but a pregnant woman is expected to be a hypotensive person. No? Kung babawasan pa natin ng dugo ang buntis na hypotensive, lalong mag-worsen ang condition ng buntis. Okay? The next one is, ano pa ba? Nasabi ko na, 4.5 liters. Pakitandaan nyo na, 4.5 liters ang dugo ng sa buong katawan. Ilan yung mga tatlong 1.5 na coke, ganun karami. So, kaya konti lang. Tapos, bago ma-replenish yun, 120 days. Tapos, please take note, hindi rin tayo pwedeng kumuha sa mga pasyenteng may dalaw. Bakit kaya sa tingin nyo, we are not allowed to collect blood in the women that have menstruation? Yeah, bakit hindi pwede kunan ng dugo? Bakit mo may papasok na? Kasi nawawala na nga sila ng dugo, tatagal mo. Yes. So it may lead to a condition wherein mababawasan yung dugo na okay? Yun lang naman. And the last one, right now, it is still debatable kung allowed mag-donate ang isang taong nagkaroon ng needle infection. No? We consider, kasi ganito yung students, tattoo artists are not considered medical professional. And you will be able to appreciate na sila, gumagamit nga sila ng needles, tapos anong ginagawa? Nire-reuse nila yung needles. Depende. No? Hindi, ang masasabi ko is, wala naman kasi akong tattoo eh. So I do not have any direct, but the point still stands that they are not educated enough, no? That we can confidently say na alam nila na hindi dapat mag-reuse ng needle, no? Kasi wala silang inaalaga ang pangalan dahil wala silang lisensya. Hindi katulad natin na pag nagkamali tayo ng turo, tatanggalin tayo ng lisensya. Okay? So pwede naman, no? Right now, if a person has a tattoo, we discourage them from donating blood because students, remember, in order for the tattoo to be not removed by the body, para hindi siya mawala sa balat ng isang tao, the needle has to penetrate at least 4 inches. Hindi mo 4 inches. Ano lang? 4 millimeters lang. Millimeters, no? Grabe. 4 inches. Basta, alam niyo yung sa... Alam niyo yung sa liempo, di ba sa liempo? O kaya sa pork chop, di ba may layer ng balat, tapos may taba? Dapat dun yun sa pangalawang layer ng taba. No? Malalim talaga. At the layer of reticular dermis. No? Hindi pwedeng sa epidermis. Bakit bawal sa epidermis? Every ilang araw. So mawawala ang tattoo within 11? 21 days. No? 21 days. Kaya nga pag may nakita kayo nagpatato, within 21 days, nakikita nyo, sinusuka ng katawan yung tattoo. No? Makikita nyo mamamaga, tapos may sabaw. Diba? Nilalabas nila yung waste sa balat, no? Through perspiration. Ayun pala yung may Yun din ang problema. Wala tayong guidelines. Be. Wala tayong guidelines pa sa tattoo kasi Hindi ba it yung is not film? considered as medical Hindi yung film na profession. nakapalo. Kaya Pero advisable may mo pa. lumalabas doon na ay na. Hindi, as long as, tandaan nyo, yung alam ko yun sa rolling needle, yung mga ganun. Okay lang yun as long as it was not used in other patients.
as long as there will be no cross-contamination between individuals, no? Kasi pag nagkaroon ng cross-contamination between individuals, ginamit sa'yo, ginamit sa kanya, doon magkakaroon ng pagkalat. Especially, we have now a pandemic. Tandaan niyo, may pandemic tayo ng HIV, no? So, sa Pilipinas, huwag kayong gagawa ng ganun. Kaya dapat sigurado kayo. Okay? Are we clear? So, in the blood, no? Ito yung component, no? So, when we collect blood, what we do is similar with the urine, no? We perform centrifugation. Ano mali yung centrifugation? Yung nag-rotate, di ba? It is the machine used to separate different precipitate, no? Pinag-iiwalay yung supernatant at saka yung precipitate. So dito, you will be able to see that the blood is made up of two components. We call this as the supernatant. Pag sinabi yung supernatant, students, tubig, water, no? Tapos dito, this one is the precipitate, no? So this one, the color red one, this is what we call the cellular components of blood. So ibig sabihin, pag tinignan nyo ito, puro cells ang nandito. Tapos itong plasma sa taas, it does not have any cells. We call this as acellular component kasi walang cell. Maintindihan ako. So, di ba may unit of use sa blood like may plasma lang po, tapos may platelets, tapos may RBC. Ano po, sa centrifuge din po ba yung way yan para makita yun? Hindi na tayo nag-quantify for bawal nag-centrifuge ka tapos para malaman mo yung percentage nito. Hindi natin siya ginagawa. Ginagawa lang natin yung quantification kapag kailangan mong ilipat sa iba't ibang bag yung tatlo. Kasi hindi ibig sabihin na nakalagay dito na 55% automatic na, bawa, nakuha sa akin ay 20 ml ng plasma, automatic sa kanya 20 ml din. It doesn't work kasi iba-iba tayo ng katawan, no? Lalo mas tandaan ni students, yung mga tao na mahilig mag-donate ng dugo, including pati yung mga young adults at children, mas mabilis ang paggawa ng dugo nila. Please take note, ha? Ito kasi ay hindi ko na tinuturo kasi masyado na ako. Sa kanila, 90 days lang pagbata. No? Kasi maliit ang katawan. Madaling maggawa ng bago. Hindi katulad, pag malaki na yung katawan, mas marami kailangan i-replenish, kaya it takes around 120. Hindi natin na-measure. Pero tatandaan nyo, pagka ganun, nakarinig na kayo na magdodonate ng plasma, ng dugo, blood plasma, nakaano yan, ml. Pero hindi natin ginagamit ang ml sa hospital. Bakit sunod ito? Kasi may mga tao na mga non-medical health professional na mahilig magpanggap na medical professional. I'm talking about chiropractor, acupuncturist, lahat yan, hindi sila lisensyado. Walang lisensyado. Kaya huwag kayo, marami nang namatay sa chiropractor, kaya huwag kayo magpapagawa. Gusto ko pa mag- Listen. So, ang ginagamit natin sa hospital ay CC. CC. Makita, nasa syringe yan, nakasulat. 1 cc. Ibig sabihin ng 1 cc ay 1 ml. No? Ang cc ay cubic centimeters. Pero hindi natin nilalagay para hindi siya general population. Para yung gagamit, alam natin na educated sila kung paano gumamit ng syringe. Okay? Oh. So may dalawang part. Again, the cellular and acellular. Dito muna tayo sa plasma, no? So 55, tandaan niyo, mas marami ang plasma. 55 ang plasma, 45 lang ang cellular. Sa 55 na to, 91% ay water, no? Tapos the rest, protein ang 7 at other solutes ay 2. Lagi yung, tandaan niyo ha, itong plasma, hindi natin ito kakabisaduhin. But the thing that you have to remember, laging 55% ang plasma sa dugo, no? Kapag sinetrifuge ang dugo, dapat pag mineasure yun, 55% lagi ang plasma. Dito natin nalalaman kung hinahaluan ng water yung sample. May mga ganun, no? Marami na ako nakita na mga individuals na hinahaluan ng water yung sample in order for them to evade, no? Madalas ang gumagawa din sa Pilipinas ay yung mga nagmamarijuana, no? Kasi ang marijuana, ano siya, biologic product. Ibig sabihin, galing naman siya sa halaman, no? So madali siyang ma-process ng katawan. Hindi katulad ng, kasi ang pinagkaiba ng students, ang methamphetamine, yung shabu, di ba, para siyang tawas.
ibig sabihin, pure substance yun. Pag pinasok mo yun sa katawan mo, ang taas talaga nun sa dugo. Hindi katulad ng marijuana na hindi siya sa dugo ini-inject. Kinakain siya. So, yung spike nun sa dugo, mabagal. So, kung halimbawa, kaya mong pabilisin yung metabolism mo para mawala agad yung marijuana sa dugo, iinom ka ng water. Kasi pag uminom ka ng water, bibilis yung function ng kidney mo, mafi-filter out yung yung marijuana. So much better. Hindi katulad ng methamphetamine. Ang methamphetamine, naiiwan siya sa loob ng katawan kasi asin yan asin ng methamphetamine. So, pag yun ininuman yun ng tubig, yung methamphetamine, naiipit siya sa kidney, magkakabato ka. Okay? Kaya hindi mo pwedeng dugain yung sa methamphetamine. Hindi katulad sa yung, not necessarily. No? Not necessarily. Kasi our, hindi 100%. Hindi there can be. Oo. Yes, ganun din yun, no? Ganun din yun. Kasi syempre, ang dahil pa din ng students, sa lungs, pupunta ng dugo. Sa stomach, sa intestine, pupunta ng dugo. Ibig sabihin, may parang barrier pa na gradual yung release. Yung transfer mula sa lungs, papunta ng dugo, mabagal. Hindi katulad ng methamphetamine na shabu, ididiretso mo dito, talagang mataas talaga. Pwede din yun, no? Kasi diretso ang absorption. Sa pharma yun ituturo, no? Sa ibabaw ng ilong, no? Yung pang-amoy natin, yun yung sensitive, mabilis din yung mag-absorb. Kaya minsan dyan pinapadaan yung, hindi nilalagay pa nga sa ilalim ng dila. No? Yun, pampabilis din ang absorb. Sir, bakit meron na parang kunwari may drug test kinabukasan nila? Kunwari na mamariwana sila, ang gagawin nila, iinom sila ng maraming gatas. At mo alam? Hindi. Ano kasi doon, makinig. That can be, no? Actually, this is the second time that I have heard that, na umiinom talaga ng gatas. Kasi, ang gatas, hindi lang siya water. Ano ang laman ng gatas? Calcium, no? Hindi. Ang laman ng gatas ay protein, no? Kaya nga ang cheese nagagawa sa milk. So, pag uminom ka nun, tataas ang protein sa katawan. Ang blood plasma, gawa siya sa protein. So, kung maglalagay ka ng dagdag na protein, bababa yung marijuana sa blood plasma. Okay. But again, that is not 100% true. Kasi hindi ibig sabihin na uminom ka ng gatas, automatic pupunta siya sa dugo mo. Kasi you cannot control your kidney. Ang kidney, siya magde-decide kung enough na yung protein na na-absorb o kailangan ilabas yung protein. Paano mo nalaman sa mundo yan? Nagmariwana ako. Tapos mahuhuli na ako. Ang gagawin nyo para malaman nyo kung lumabas na yung mga protein, kailangan pag umihi kayo, bumubula. Pag bumubula ang ihi ninyo, ibig sabihin, mataas ang protein ng katawan ninyo. Mataas daw protein pag Pero hindi lang yun pag bumubula, no? Ibig sabihin tayo ng foamy talaga. Dalawa yan. Dalawa lang naman ang source ng protein sa katawan, no? Kung halimbawa, hindi naman kayo nag-increase, pwede yung mangyari lalo sa mga boys, di ba nagpo-protein shake kayo? Pag uminom kayo ng protein shake, expected yung bubula yung urine nyo kasi protein yung iniinom ninyo. Pero kung halimbawa, hindi ka naman nagpo-protein shake, tapos bumubula, ibig sabihin, isa lang kagad yun. Saan? Ano ang pinakamayaman sa protein sa katawan ng tao? Muscle. Ibig sabihin, nasisira ang muscle. Kaya dapat, yun yung maganda. Kaya kung tinuro ang urine, kailangan nyo malaman ang urine. Kasi para malaman nyo kung nasisira na yung katawan. Okay? Okay? Naintindihan? Oo. Bakit paano? Okay. Sir Montoya, paano po i-quantify yung absorption ng gamot? Papunta ng pharma. Sa pharma naman, ano yan, students? Tinatawag natin siyang half-life. Okay? Siguro din naman sa ito, no? Pero kasi ang absorption ng katawan natin ay laging half-life. Ibig sabihin ng half-life, kung ilan yung dosage na ininom mo, every 8 hours, mahahati siya sa kalahati. No? Actually, hindi. Mali.
usually natatapos siya ng 8 hours. Kasi kada oras nangangalahati yung dosage. Halimbawa, ano ba ang gamot na iniinom ninyo madalas? Well, paracetamol. Ano ang milligrams ng paracetamol, di ba? 500. So, yung 500, good siya for 8 hours. Ibig sabihin, sa 4 hours, 250 nasa dugo na. 250 hindi pa na-absorb. Okay? So, sa 3 hours, kino-compute siya. No? Doon natin ginagawa, I think on your level, di ba kayo naturuan kung paano mag-inject ng anesthesia? Hindi na tayo magde-delve deep doon. Pero yun yung ginagawa kung gaano karaming anesthesia yung i-inject sa pasyente. Pero tatandaan nyo, the standard for drugs, 8 hours. So pag nag-inject kayo ng full dosage ng anesthesia, 8 hours ang effect nun. Pero syempre kung magbubunot ka ng ngipin, huwag naman 8 hours ang ano mo, no? Pwedeng baka 4 lang, pwede na, no? Kasi ay inaaral kasi yun, no? Halimbawa, nag-inject ka ng anesthesia, di ba? Tapos magbibigay ka ng prescription, napapainumin mo siya, let's say, ng mefenamic acid. Dapat, bago mawala yung anesthesia na yun, mabigyan mo na siya, makainom na siya ng mefenamic acid. Kasi nga, masakit yun, no? Kailan? Saturday? Hindi, kasi ayun naman ay diretso sa nerve. Kasi, di ba, sabi ko sa... Hindi kasi pag iba-iba, akala ko kayo mas may alam sa akin sa wisdom tooth extraction. Kakaiba kasi ang wisdom tooth extraction eh. Kasi ang nerve ng jaw dumadaan sa loob ng mandible. Tapos kapag wisdom tooth extraction, nakabaon siya sa mandible. So, ang gagawin mo, inanong mo yung buong mandible parang sisirain mo yung mandible eh. Kaya matagal dapat ang effect. No? Kasi nga, ang mangyayari, buong jaw yung walang experience. Pero dapat yun hanggang 8 lang. Unless, grabe yung ginawa. Kasi pag may bawa, yung kapag tinahe, iha, pag kasi may tahe, yun nga, kinocompute na. Kinocompute. Saka na natin yung pag-usapan kapag nakarating na kayo doon. Mga problema din kayo pag dumating kayo doon. No? Pero yun, basta tatandaan nyo, the dosage is always at maximum 2,000 milligrams per day. No? Halos lahat ng gamot, 2,000 milligrams per day. So, alam, uminom kayo ng paracetamol, huwag kayong mag-exceed ng 2,000 milligrams per day. Kasi bibigay yung katawan ninyo, hindi kayang i-process. Okay? Dito na tayo. For plasma, no, dun sa clear fluid, tandaan nyo, ang plasma, it is very similar. Tatlo ang component ng plasma, no? May protein siya. You have the albumin, globulin, and fibrin. Madaling tandaan ito kasi pag protein, laging IN ang dulo. No? So, dun muna tayo sa albumin. No? During your chemistry, I hope you were able to hear what is albumin. Saan nakikita ang albumin? Diba? Dun sa egg white, no? That is going to be the albumin. What is the function of the albumin? No? So, the thing about our body, we cannot use water as a solvent. No? Bakit sa mga hindi pwede gamitin? Kasi sabi nyo dito, 91% ay water. Bakit hindi na lang yan yung gamitin as solvent? Kasi ang problema, students, sa water, halimbawa for example, no, may nutrients sa katawan. Tapos naglakad siya sa mutuya from here, papuntang, let's say, bawa dyan. Pag pinagpawisan ka, lalabas yung nutrients sa pawis. No? So our body does not want that, no? So if our body wants to maintain nutrients, nilalagay niya yan sa isang water substance na hindi nag-evaporate basta-basta. Yun si albumin, no? Ganun yun sa yung tag dito sa chicken egg, no? Alam niyo ba kung nasaan ang chicken doon sa chicken egg? Yung kulay yellow, hindi. No? Yung yellow, hindi yun yung chicken. Nakapatong sa ibabaw ng yellow yung chicken. Maliit lang ang chicken, parang ulo ng pig. Yung sa aspile, ganun na kaliit yung chicken. Tapos nutrient, yung orange, yung white, siya yung nagdi-deliver ng nutrient doon sa baby. No? So, yun ang trabaho ng albumin. So, pag nilagyan nyo ng tubig, yung sample ninyo ng blood,
madadalute si albumin, malalaman natin na ang sample ay contaminated. Kailangan natin kumuha ng panibagong sample. Naiintindihan ako. The next one is the globulin. I would suppose you had your hepatitis vaccine. Yes. Sino ano? Makikita nyo doon sa hepatitis vaccine, kung titignan nyo yung result nyo, ang nakalagay doon, IgM, IgG, may mga ganyan. Ibig sabihin ng Ig ay immunoglobulin. Ibig sabihin ng immunoglobulin, yung globulin, it is a walang na ako ng oras. Ano naman yan? Okay, tapos ko lang to. Globulin ay protein. Ibig sabihin ng globulin ay protein. Immuno is immune system. So the immunoglobulin are the proteins produced by the body as a record of infection. So halimbawa, na-infect kayo ng E. coli, may immunoglobulin kayo laban sa E. coli. So yun ay nasa plasma. Kaya during COVID-19, pinag-donate yung mga na-infect ng COVID na nakasurvive ng blood plasma. That is because of immunoglobulin. Okay, students, let us all stand.